na isinagawa po sa Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo. Ang layunin po ng Iglesia ni Cristo sa ganitong mga gawain ay para ibahagi po sa inyo ang aral na aming sinasampalatayanan na pawang mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Sapagkat matibay po ang aming pananalig na ang tanging saligan po, batayan, pundasyon ng tunay na paglilingkod sa Diyos na kanyang tatanggapin at pananampalatayang ikaliligtas, ang tanging batayan po ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. No more, no less. Kaya hindi po ang pag-uusapan natin dito ay kuro-kuro o kaya ay palapalagay. Hindi po. Kundi kung ano ang nakalagay at nakasulat po sa Biblia. Kaya sa mga tanong na inyo pong ipinadala, mapapansin po ninyo, ang babasahin po namin, Biblia. Ang sagot, hahanguin po natin sa banal na aklat. At kung sakali po, babasa kami ng mga aklat referensya para lang po tistiguhan yung katotohanan na nakasulat po sa Biblia. Sa pamamagitan po ng introduction na yan, ay maaari na tayong magsimula sa atin pong open forum. Kapatid na Joel, kaninong tanong ang ating uunahin? Siya nga po pala, kasama ko po ang kapatid na Joel Calago, ministro din po ng Ebanghelyo dito sa Iglesia ni Cristo. Makakatulong po natin sa ating gagawing open forum. Kapatid na Arnel, tama po na ang ating batayan sa pagsagot, Biblia, sapagkat ang mga salita po ng Diyos ay nakasulat sa Biblia. Kaya ang nagtanong po, sa Biblia po niya, ipasasagot. Kami lang po ang bumasa. Ang tanong po, mababasa ba sa Biblia kung aling iglesia ang totoong sa Diyos at maliligtas? Ang nagtanong po, kapatid na Arnel, si Socorro Melchor ng UP Diliman, Quezon City. Then sa tanong po ni Ginoong Socorro, ay may dalawang bagay na naisbigyan ng katugunan. Alin daw po ang totoong sa Diyos, yung sa Diyos. Ikalawa, alin po ang tiyak na ligtas. Ang una ko pong babasahin mula sa Biblia ay nakatala dito po sa Colosas, Kapitulo 3, ang talata po ay 12. Ito po ay turo ni Apostol Pablo. Pakinggan po natin. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Sa talatang ito, at ang totoo, mababasa po ninyo sa screen, may binabanggit po dito si Apostol Pablo na mga hinirang ng Diyos. At ang sabi pa po sa talata ng Biblia, itinalaga para sa Kanya. Yan yung tanong. Ang sabi, alin ang totoong sa Diyos? Itong itinalaga para sa Diyos at hinirang ng Diyos at minamahal ng Diyos. Ang tanong po, kapatid na Arnel, iglesia, totoong sa Diyos. Ang nabasa po ninyo, hinirang ng Diyos ang itinalaga. Kaya ang tanong po natin, kapatid na Arnel, may mababasa ba tayo sa Biblia yung mga taong itinalaga, hinirang ng Diyos ay nasa loob ng tunay na iglesia? Parang si Socorro, si kapatid na Joel, ano? Hindi pa kasi tapos. Ang binasa po natin ay 12, ngayon po 12 at 15. Pakinggan po ninyo. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya, at minamahal niya. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Yung tinutukoy po pala ni Apostol Pablo na mga taong hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Diyos at minamahal ng Diyos, ang sabi po, tinawag para maging bahagi ng isang katawan. Kaya, madali po silang makita makilala
Hindi po sila kung saan-saan naroon. Nasa isang katawan. Alin po kaya yung katawang tinutukoy na naroon ang mga itinalaga para sa Diyos? Colossus po 1:18. Pakinggan po ninyo. Ito po, ang pahayag ng Biblia. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Alin po yung katawan? Ang sabi po, iglesia. Alin pong iglesia? Iglesia na pinangunguluhan ni Kristo. Naroon po yung mga sa Diyos. Itinalaga para sa Diyos. Nasa isang katawan, yung katawan, iglesia po na pinangunguluhan ni Kristo. Nasa Biblia ba, kapatid na Arnel, letra por letra, mababasa kung ano ang pangalan sa iglesia na katawan ng ating Panginoong Hesukristo? Opo, Roma 16:16. Yan din po ay turo ni Apostol Pablo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Letra por letra po, nakasulat. Yung iglesia na katawan ni Kristo, pinangunguluhan ni Kristo, iglesia ni Kristo. Kaya yung unang bahagi po ng tanong ni Socorro Melchor ng UP Diliman, ang sabi niya, mababasa ba sa Biblia kung alin ang iglesia ang totoong sa Diyos? Nasagot po, ayos sa Biblia. Yung mga hiniram ng Diyos, itinalaga para sa Diyos. Sa panahong Kristiyano po, nasa isang katawan, na ang katawang yon, iglesia ni Kristo. Pinoong ang ating Panginoong Hesukristo, kapatid na Arnel, nagturo, tiniyak ba ng ating Panginoong Hesukristo na ang mga kaanib sa kanyang iglesia o nasa loob ng iglesia ni Kristo, yun ay sa Diyos? Opo. Dito kapatid na Joel at mga mahal po naming mga panauhin, lalo na kay Socorro Melchor, ang babasahin ko naman po ay pangungusap mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Juan 17:9 hanggang 11, idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo. Ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanglibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Ano po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa mga talata ng Biblyang binasa namin sa inyo? Ang sabi ni Kristo, yung mga taong ibinigay sa akin ng Ama, binigay sa kanya ng Diyos. Alalaong bagay, yung mga kaanib sa tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Ang sabi niya, sila'y sa iyo. Ang tinutukoy niya, ang Diyos. Sila'y sa Diyos. Lahat ng ibinigay mo sa akin, sa iyo. At yung iyo, akin. Siguro, itatanong nila, ba't ho natin natiyak na ang tinutukoy dyan? Yan nga yung iglesia ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Tatawagin po sa pangalan ng ating Panginoon Diyos. Aling pangalan niya? Pangalang ibinigay mo sa akin. Yung pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Alin po ba ang pangalang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoong Jesus? Babasahin ko po itong turo ng mga apostol dito po sa Gawa 4, ang talata po ay 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan.